Mukhang itong Barangay Ginebra ay handang mag-offer dito sa Rain or Shine Elasto Painters para makuha ang center nito na si Kit Datu. At mukhang ganito ang ibibigay ng Barangay Ginebra. Ang makukuha ng Rain or Shine Elasto Painters ay yung first round draft pick ng Northport Batang Pier. Kapag nangyari yan, magiging 3 yung first round draft picks ni Coach Yeng Giao, yung pang number 5 ng Northport at yung 2 draft picks mismo ng Rain or Shine, pang number 7 at number 9. So malaking bagay yan. Sa panig naman ng Northport Batang Pier, makukuha nila yung first round draft pick ng Barangay Ginebra plus itong si Rafku at si Stanley Pringle. Malaking bagay din yan sa Northport dahil kulang sila ng point guard ngayon. At si Pringle, alam kung ano kaya niyang gawin. At itong si Rafku, mahusay yan na scorer. Magiging complement yan dito kay Arvin Tolentino. Sa panig naman ng Ginebra, kung makuha nila si Kit Datu, iyan na yung hinahanap na big man itong si Coach Tim Cone. Alam natin na kaya niya gustong kumuha ng mataas na draft pick ay paano makahanap ng isang wingman o kaya center. Kung makuha niya si Kit Datu, hindi na niya kinakailangan kumuha ng draft pick dahil yun na ang makukuha niya. At si Kit Datu, magiging kasing husay naman yan kung sino man ang matadraft ng Barangay Ginebra. Kaya sa tingin ko mahusay na trade itong gagawin ni Coach Tim Cone kung sakasakali. Si Coach Yeng Giao naman hindi malulugi kahit mawala si Kit Datu dahil 3 yung draft picks nila dito na makukuha. So ang laking bagay niya lalo na at maraming big men daw na sasali ngayon. At kung ikaw namang Northport, okay na rin yan dahil may first round draft pick anong Ginebra plus si Rafku at si Stanley Pringle na may dadagdag sa lineup mo. Ang San Miguel Beer ngayon ay tinitignan yung posibilidad na makuha ang big man ng Northport Batang Pier na si Cade Flores. Si Flores ay 6'6" at naglalaro bilang center o di kaya power forward ng koponan ni Coach Bonitan. Pero ngayon mukhang itong San Miguel Beer ay gustong makuha ito dahil obviously na-expose sila dito sa finals na kulang sila sa power forward at big man na magagamit. Pati sa point guard actually na-outplay ng Meralco itong San Miguel Beer. Pero ibang usapan yan, ibang trade ang gagawin ng San Miguel para dyan. Sa ngayon, itong San Miguel Beer kinakailangan kumuha ng isang magagamit na forward o center at sa tingin nila si Kid Flores ang isa dun sa mga options. Maganda nilalaro ni Flores para dito sa Northport Batang Pier at sa tingin ni Coach George Gallant, magagamit niyang mabuti dito sa kanyang lineup. Ngayon, kinakailangan siyempre ng isa namang mahusay na kapalit dito sa Northport. Baka ibigay ng San Miguel Beer dyan itong si Vic Manuel o kaya itong si Jeron Ting o baka pareho. Depende kasi yan. Plus, merong first round draft pick ang San Miguel Beer na magagamit ngayon. Alam natin ang San Miguel usually hindi yan nagda-draft ng mga rookies. Kaya malamang yung draft pick nila ay gamitin nila sa mga pang-trade dito kay Cade Flores. Ito si Flores, second yan dito pagdating sa Rookie of the Year na candidates. Of course, number 1 si Stephen Holt. At sa tingin ko, magiging magandang addition ito dito sa lineup ni George Gallant kapag nabigyan ng playing time. Sa ngayon, kinakailangan siyempre ng SMB ng maraming pagbabago. Ang balita nga, baka pati yung coach mapalitan agad. Pero siyempre, ang uunahin nila ay yung sitwasyon dito sa power forward dahil nagkakaroon sila ng hindi magandang match-up kapag kontra Meralco. At ngayong PBA season, ang dami ng mga big men na papasok. So, lalong kinakailangan na mag-adjust sa lineup ng San Miguel Beer at palakihin ito.